Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa ko na geometric mandala. Tapos meron siyang kasamang rose. Bali, dalawang beses tayong nag-stencil dito kasi yung kabuuan ng pyesa, bali hinati natin kasi mahirap dikit ng stencil o maglapat ng stencil kapag ganito kalaki yung gagawin. Kaya ginawa ko, hinati ko siya sa dalawa para mas mailapat natin na maayos. So dito ang timpla pa rin natin ng black and gray, ganoon pa rin. Tatlong large ink cup. Yung unang cup merong solid black. Yung pangalawa 9 drops ng black. Tapos pupunuin natin ng solution o witch hazel o kaya distilled water. Doon naman sa pangatlong cup natin 2 drops lang, tapos ganoon din pupunuin natin ng solution. So pag gumagawa ako ng ganito na geometric, kasi ang geometric na mga kadalasang ginagawa, yung mga tuldok-tuldok na ganyan, parang pointillism, pwede po kayong gumawa ng ganito na paisa-isang tuldok. Yun nga lang, medyo matagal kapag paisa-isang tuldok yung gagawin natin. So ginagawa ko ganito siya, pointillism. Tapos ang bolts natin dyan 5 volts lang, minsan 4.5, basta kung ano yung kaya kong sabayan na na palo ng machine, dun po ako nag-focus sa volts na kung ano yung kaya kong sabayan. So 5RL lang po yung gamit natin dito. Pwede tayong gumamit ng mas maliit dyan, yung mas pino, 3RL. Pwede rin naman tayong gumamit ng 7RL kung medyo naliliitan tayo, o kung sa tingin natin mas okay yung mas malaking size na needle, dun sa size din na ginagawa natin. Siyempre kung mas malaki, mas maganda rin, mas malaking size din ng needle. So dito sa tingin ko tamang-tama lang po yung 5RL para sa pyesa na ginagawa ko dito. Tapos binladline ko muna yung mga ibang detail niya kasi para yun na lang yung susundan ko kahit maburahan ako ng stencil. Ayan, kung mapapansin nyo, nakapag-bloodline na ako dun sa ibang part, lalo na dun sa mga wash lang na detail, yung kagaya nun yung medium wash, kasi meron tayong solid black dun sa pointillism natin, meron tayong wash lang, yun naman po yung medium wash ang ginamit natin dun. Tapos gagamit tayo ng light wash dito na sa mga rosas na. So ito yung rosas na ginagawa natin, di bali ano lang yan parang sketch lang yung rose na yan. Bali tayo na lang dumiskarte nung pinaka shading niya para malagyan natin ng mga detalye o mabuhay natin yung rosas, kasi line lang talaga siya nung sinend sa akin yung design. Line lang yung rosas na yan. Tapos tayo na lang dumiskarte kung paano natin kukulayan na makakasabay dun sa sa design na mandala na geometric. So ito, pinuputian na natin tong babang rose, yung kasi tatlong rosas to, bali itong baba natin tapos na natin. Tapos pinuputian ko na siya para mamaya hindi ko na siya babalikan. So para pag sunod natin doon sa pangalawang rosas tsaka yung pangalawang mandala, ganun din gagawin natin. Mag-highlights na rin tayo mamaya doon hanggang sa makapunta na tayo doon sa pinakataas na parte nung pyesa na to. So ganun lang ginagawa natin kapag geometric, pointillism yung ginagawa natin para magtuldok-tuldok siya. Meron mga dark part, meron mga medium wash lang yung kulay. Pag gumagawa kasi ako ng ganito, mga pointillism o kaya mga ganitong mandala geometric, ano po ang ginagamit ko, solid black at saka medium wash, minsan meron ding light wash. Hindi kagaya ng ibang artist, kasi yung ibang artist talaga malulupit sa ganito. Kahit solid black lang kaya nilang
gawing medium wash at saka kaya nilang gawing light yung pinaka light dito sa sa ginagawang mandala o sa mga pointillism na ginagawa. Kumbaga, isang black lang, isang kulay lang yung gamit nila, solid black lang, pero nagagawa nilang palabuin siguro dahil sa distansya ng bawat tuldok. Yung alam mo yung kung gusto mong i-dark yung isang area, pupunuin mo siya ng tuldok, parang ganyan, sisiksikin mo siya para maging dark siya. Pero dun sa mga light lang, kagaya nito, yung medyo malabong parte na yan, yung bandang dulo, medyo light siya. So, mas kokontian mo yung mga tuldok-tuldok. Pero ako, ang ginagawa ko po dyan, bali, nagmi-mix na ako minsan, sasawsaw ko sa medium wash, tapos sasawsaw ko sa solid black, para hindi ganun ka-black yung pasok ng kulay. So, sa ganun kasi ako nasanay, kaya kung titignan mo, yung mga malulupit talagang gumawa ng pointillism, talagang mapapahanga ka kasi isang kulay lang, biruin mo, pero nagawa nilang dark, medium, o light color yung solid black na ginamit nila. So, kanya-kanyang technique. Basta ako, kung ano lang yung nalalaman ko, yun lang yung talagang kaya kong i-share. Sana nga magkaroon ako ng pagkakataon na pag-aralan din yung mga discarding ginagawa ng mga nagpo-pointillism na solid black lang yung gamit. Talagang tututukan ko rin talaga siguro para matutunan yung ganong diskarte na ginagawa nila. Tapos syempre ibabahagi ko lang din yung kung sakaling matutunan ko yung ganong diskarte. So yun na nga, nandito na tayo sa huling rosas. Ito na lang po yung gagawin natin, tapos mamaya puputian na lang po natin siya. So mapapansin nyo, tayo na lang po nag-shade niyan, tayo na lang gumawa ng detail, diniskartehan natin. Kasi yung pinasa sa atin ni client yan, talagang blanco lang yung mga rose na yan. So, mas okay po talaga sana, o mas maganda po talaga sana kung meron tayong kahit paano konting background sa pagdodrawing. O kung wala naman, siguro practicein na lang po din natin mag-drawing para pagdating sa mga ganitong sitwasyon, yung kagaya niyan, blanco lang yung pinasa sa atin, pero syempre hindi naman pwedeng blanco lang din yung gagawin natin. Kailangan natin diskartehan kung paano natin mabubuhay yung isang pyesa kagaya nitong rose. So, kailangan nagpa-practice pa rin tayo mag-drawing kahit po unti-unti. Hindi naman kailangan magaling na kaagad tayo, hindi naman kailangan mahusay na kaagad tayo. Ang importante, nagpa-practice tayo. Ang importante, gumagawa tayo ng paraan para i-improve yung sarili natin, i-improve yung pagtatattoo natin. Yun ang importante para kahit mag-request yung client na meron siyang isang design na gustong ipagawa, at least kahit papano magagawa natin kahit wala tayong kopyahan. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may nabahagi ako sa inyong mixing kaalaman. Pa-subscribe po ng ating YouTube channel, Nads Galarpe Tattoo ang name ng ating channel. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, yun lang, maraming salamat.